Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, tuturuan ko kayo, i-share ko sa inyo yung mga tips paano mapabilis yung ating computer, okay? So, personally, ako guys, hinahati ko sa dalawa yung mga tips na yan kung paano pabilisin yung performance ng computer natin. So, yung iba, ang tawag ko doon is mga simpleng paraan, okay? Yung ikalawa naman, yun yung mga komplikadong paraan. Kasi medyo madami sila guys. Simulan na natin. Uunahin natin yung mga simpleng paraan. Number 1 is burahin natin yung mga temporary files. Papaliwanag ko muna bago ko papakita. Ako usually guys, ang binubura ko is yung mga temporary files lang, okay? Meron kasing iba na binubura nila pati yung pre-patch. Meron dalawang klase ng temporary files. Yung isa yung temp, yun ay mga temporary files na ginawa ni application. Yung isa naman is yung merong percentage pero temp din pangalan ng folder. Yun naman ay mga temporary files na ginawa ng user. So yun yung mga binubura ko kasi mga temporary files yun. Alam nyo naman kapag merong mga temporary files, kumakain ng space yan. Kapag nakakain yung space natin, lumiliit yung space, lumiliit din yung ginagalawa ng mga apps and programs natin, so pwedeng mag-cause ng lags yan. But again guys, deleting the temporary files, sobrang minimal lang nung effect niyan. Halos hindi mo notice. But again, kapag pinagsama-sama natin lahat ng changes na to, mafe-feel din natin at the end yung pagbilis ng performance ng computer natin. Ngayon, papaliwanag ko bakit hindi ko binubura yung pre-patch. Yung pre-patch guys, ang nakalagay dyan is mga pre-data. So, kung naiintindihan mo kung ano yung pre-data guys is yun yung mga data intended para mapabilis yung preloading or yung loading time ng mga applications, mga programs, or ng mga ginagawa natin sa computer. So, kapag binura mo yan guys, mas babagal yung loading time natin. And ang illogical side nun, kapag binura mo yung pre-data tapos nag-open ka rin ulit ng mga programs and mga software, i-rebuild niya lang ulit yung mga pre-data na yon. Okay, so I don't usually delete those things. Doon ako sa mga temporary files. The question is, paano natin i-delete yung mga temporary files? So, simple lang. Open natin yung aking computer. Papakita ko sa inyo. So, ang gagawin mo lang guys is i-hold mo yung Windows key o window button. Tapos, press mo yung R. Yan, may lalabas na ganyan. Paglabas niyan, i-type mo lang dyan, temp. Ito yung unang folder kung saan nakalagay yung temporary files ng mga applications natin. Enter. Paglabas niyan, itabi mo muna yan. Wala ka munang gagawin. Ganun ulit. Hold mo ulit yung Windows, tapos R. Tapos, sa point na to, meron na siyang percentage. Temp. Ayan. So, ito naman para sa mga temporary files ni user. So, enter mo. Ayan. Okay? So, nakikita ninyo, medyo ang konti ng laman kasi inulit ko lang ulit tong video na to. Sa totoo lang, na-vlog ko na tapos hindi pala naka-record. Grabe. Punta muna tayo dun sa temporary files ng mga applications. So, select all mo lang yan. Tapos, click mo yung delete. Okay? Control D. Tapos, continue. So, there are times na merong mga files na kagaya nito, hindi natin ma-delete kasi currently ginagamit siya ng computer natin. So, i-skip na lang natin yan. Dito, so tingin niyo walang halos na bawas kasi na-delete ko na lahat kanina. So, X na natin yon. Dito naman tayo sa temporary files. Ginawa natin ng mga users. Okay? So, i-delete din natin yan. So, ganun din. Merong mga files dyan na hindi ma-delete. I-skip nyo na lang yan. Ibig sabihin, currently ginagamit yan. After that, pagka na-delete na natin yung temporary files, that's the number 1. Proceed na tayo sa simpleng paraan para mapabilis yung performance ng computer natin. Number 2. So, guys, sa number 2, pipiliin natin yung tinatawag na high performance sa power options. Ano ibig sabihin nito, guys? Kapag ka naka-high performance kasi tayo, sineset up niya yung CPU natin na mag-run doon sa maximum clock speed na recommended. Okay? So, hindi ito yung overclocking, guys, na ginagawa ng iba. So, later, papaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung overclocking. Sa high performance, sineset niya yung CPU natin na mag-run sa maximum clock speed na recommended. Samantala, kapag ka naka-overclock ka, yung hardwares mo, guys, sineset niya yun to run beyond what is recommended. So, maraming downside yon. Mamaya papakita ko sa inyo. Tanong natin, paano natin mailalagay or masiset up yung computer natin sa high performance power option? So, ang una natin gagawin is click mo yung window button. Ayan. Tapos, search mo lang dyan yung control panel. Open mo yung control panel. Tapos, i-click mo yung hardware and sound. Click mo nyan, nakikita mo tong power options. Pag click mo nyan, guys, merong lalabas na mga options dyan. Usually, nakalagay yan dito sa balance. Pero sa akin, nakalagay na sa high performance. So, hindi ko na yan gagalawin. But, there are some cases na merong ibang mga computers na hindi nila makita yung ganyang option. Walang high performance. Okay? Balance lang. So, ang gagawin ninyo, kunyari, walang nakalagay na high performance, ganito yung gagawin ninyo. I-minimize muna natin to. Hold nyo yung Windows, press nyo yung R, may lalabas na ganyan. Tapos, i-type ninyo yung CMD. Hindi nyo muna i-enter. Ang gagawin nyo, bago nyo
nyo i-enter, hold nyo yung control, shift, at saka nyo i-enter. Tapos merong lalabas na prompt. Do you want to proceed? Something like that. So, i-click nyo lang yung yes, tapos lalabas na yung ating command prompt. Ngayon, ang gagawin natin guys, itatype ninyo itong code na to. So, ilalagay ko na lang to sa description kasi mahirap isa-isahin kasi puro siya number. Ayan, nakita ninyo? Power config set active. Tapos yun, may mga number. So, sa description ko na lang ilalagay. Once na matype nyo na yan guys, enter nyo lang yan. Boom. Pagka-enter ninyo, X nyo na yan. Tapos yung control panel, i-close nyo muna tapos i-open ninyo ulit. And I'm pretty sure guys, kapag open ninyo ulit, makikita nyo na yung option na high performance. So, anong ginagawa ng high performance? Favors performance but may use more energy. So, kung hindi ka naman naka-laptop, goods lang yan, di ba? O kaya naka-flag in ka lagi. Yan yung ating number 2. Ibig sabihin, proceed na tayo sa number 3. Personal preference lang to. Sa akin, ito yung ginagawa ko. Number 3 is dinedisable ko yung mga diagnostics and yung mga feedback, yung mga reports. Okay? So, ano ba daw mga diagnostic, feedbacks, and reports? Papakita ko muna sa inyo para maintindihan ninyo bakit ko to dinedisable. Click mo yung Windows, tapos punta ka sa settings, click nyo yung privacy. Tapos may kita ninyo dito sa diagnostics and feedback. So, dito may kita ninyo, kapag ka naka-optional ka, ang mangyayari, send information about websites you browse, etc. Dito nagkakaroon ng data collection. Okay? Ibig sabihin, nag-gather siya ng data, so nagra-run siya in background. And also, kumakain din siya ng wifi kasi nagsisend tayo ng mga data. Kung may nakikita kayo ng mga send report, para mga ganun, so it's something like that. So, kung pupunta ka sa baba, makikita mo dito nakalagay, let Microsoft use your diagnostic data, including information about websites you browse, etc. So, ito, ayoko naman ganito eh. Yung iba, tina-turn off to for privacy reason, hindi lang basta sa performance. So, sa akin guys, personally, ino-off ko yan. So, pag naka-off yan, mababawasan yung mga background process natin or background activity natin. So, yun yung ikatlong simpleng paraan paano mapabilis yung performance ng computer natin. Number 4 na tayo. Number 4 is disabling startup applications. So, dinidisable ko yung mga startup applications. So, ano ba yung startup applications? Yung mga startup application guys, ito yung mga applications na auto-launch. Pagka-open mo na computer, sumasabay din siyang mag-open. Hindi mo siya kailangan pindutin. Automatic siyang magra-run in background. So, ayoko nun. Pag may nagra-run in background, syempre, ano nangyayari? Nakikihati po siya sa performance ng computer. Pwede siyang mag-cause ng lags, lalo na kapag sobrang dami mo ng background process. So, dinidisable ko yung mga startup. Paano? Paano natin siya i-disable? Bago tayo magpatuloy, meron akong gustong hinging pabor sa inyo. Pag nag-subscribe kayo sa channel ko, lalaki yung channel at mas gaganahan akong gumawa ng marami pang mga tutorial videos. In that case, matutulungan nyo ako at matutulungan ko rin kayo. So, ayun lang naman. Tuloy na natin yung video. Guys, hold mo yung control, tsaka shift, tapos press mo yung escape. Tapos, merong lalabas na task manager. Pag labas ng task manager, may kita mo dito yung startup. Click mo lang yan at may kita mo lahat ng applications mo na naka-enable. So, currently sa akin guys, yung status nila is naka-disabled na lahat. So, ibig sabihin, magra-run lang yan kapag ka-inopen ko. Okay? Hindi sila mag-o-auto-run. Hindi sila mag-o-auto-launch during startup. So, mas maganda naka-disable yan para mabawasan yung mga background process mo. That's number 4. Number 5 is yung advanced system settings. Paano yan? Papakita ko muna bago ko papaliwanag. So, punta kayo sa Windows, tapos i-search nyo yung View Advanced System Settings. Nasa control panel to. So, pag open ninyo yan guys, may kita ninyo to. So, dito meron tayong mga options. May computer name, hardware, advanced. So, dito tayo sa advanced. Pag open ninyo ng advanced, may kita ninyo meron tatlong choices na naman. Performance, user profile, startup, and recovery. Obviously, sa performance tayo. So, click nyo yung settings ng performance. Commonly, hindi nyo pa na-edit to. Ang may kita ninyo, naka-check kayo dito sa let Windows choose what's best for your computer. So, ibig sabihin yan, yung Windows ang magde-decide kung anong mas magandang setting para sa computer mo. Kung ang priority mo is appearance, okay, yung visual, yung graphics mo, so pipiliin mo to, adjust for best appearance. Kung gusto mo naman is mas pabor ka sa performance, so pwede mong i-click yung adjust for best performance. Pero bakit ang pinipili ko dito is custom? Kasi guys, kapag ka naka-adjust performance ako, naka-uncheck lahat yan. Ibig sabihin, kung titignan tong isa dito guys, nakalagay dito show thumbnails. So kapag ka naka-uncheck yan, hindi ko makita yung thumbnails ng mga images. Pag nag-open ako ng folder, ayoko nun, di ba? Gusto ko nakikita ko yung thumbnails para hindi na ako open ng mga pictures kapag ka may hinahanap ako. And also, kapag ka naka-uncheck din tong isa, itong smooth edge of the screen fonts, lahat ng screen ko guys mapayat. So nahihirapan akong basahin. Ayoko din nun. Kaya ang pinipili ko custom. Naka-uncheck lahat, pwera tong dalawa. Once na okay ka na dyan, apply mo lang, okay. Tapos, apply and then okay. So, that's number 5. And speaking about appearance guys, proceed tayo sa number 6. Ito, medyo techy siya, pero konti lang naman, okay? So, papakita ko bago ko mapaliwanag. Sabihin na lang natin, ang tawag ko dito
is mouse responsiveness. So, paano yan? Ganito guys. Hold nyo yung Windows, tapos press nyo yung R. Ayan. Type nyo dito yung regedit. Then, enter nyo. Tapos, may lalabas na prompt. Mag-yes lang kayo dyan. Kayas ninyo guys, lalabas na ngayon yung ating registry editor. Piliin ninyo dito guys yung H key current user. Makikita ninyo yung control panel. So, click nyo yung control panel. Tapos, hanapin ninyo yung mouse. Dun sa mouse, hanapin ninyo yung mouse hover time. So, ito, na-edit ko na to guys. Usually, kapag ka-double click mo yan, yung value niyan is, if I'm not mistaken, 400. So, ngayon, pinalitan ko siya, ginawa ko na lang 10. Ibig sabihin nito, if I'm not mistaken, 10 milliseconds, parang ganun. Yung mouse hover time natin, ibig sabihin, mas mabilis yung response ng hover ng ating mouse. Okay? After dong sa mouse, punta naman tayo ngayon sa desktop. Sa desktop naman, i-click lang natin tong desktop. Hanapin natin yung mouse show delay. Ayan. Yung mouse show delay naman, ito naman yung pagiging responsive ng mouse natin. So, pag double click mo yan, usually, ang nakalagay dyan is 400 kung di ako nagkakamali. So, pinalitan ko na yan, ginawa ko na lang 10 para mas mabilis. Once na okay na yan, X mo lang yan, tapos merong lalabas na kailangan mo siyang i-restart. So, mag-restart later ka kasi kailangan po nating tapusin to, diba? So, lahat ng restart na lalabas, guys, start later tayo. And that's number 6. Proceed naman tayo sa number 7. Ito yung tinatawag na defragmentation. So, ano ba yung defragmentation? Para maintindihan ninyo, guys, kung ano yung defragmentation, kailangan nyo muna maintindihan ano ba yung fragmentation. Yung fragmentation, ito yung sa process ng pag-create ng files natin. Creation, modification, and deletion, nagkakaroon yan ng mga fragments. Parang maliliit na pieces. Kung saan, itong mga fragments na to, kumakalat yan sa folder natin, nag-occupy siya ng disk space. Kapag ka na-occupy yung disk space, guys, bumabagal yung efficiency ng disk natin. Bumabagal yung speed ng read and write. So, pwedeng mag-costo ng mga lags, mga hang, ganun. Para mapigilan natin yung fragmentation, ang tawag doon is defragmentation. Sa defragmentation naman, ito naman yung option kung saan inaayos niya lahat ng fragment. Okay, kapag ka naayos niya or na-arrange niya lahat ng fragments, guys, ano mangyari? Magiging optimal ulit yung ating disk. Mas bibilis ulit yung ating read and write. So ngayon, the question is, paano natin i-defragment yung ating disk? Okay, so simple lang guys. Ganito yan. Hold nyo yung Windows, tapos press nyo yung letter E. Or pwede rin yung open nyo na lang yung folder ninyo. Okay? Kapag ka na-open na yung folder, right-click nyo yung local C. Kasi usually sa local C nakalagay yung system natin. Click nyo lang yung properties, tapos lalabas ngayon to. X muna natin tong folder. Tignan nyo, marami tayong option dito. Pero gusto ko dun tayo sa tools. Pag click nyo ng tools, lalabas ngayon yung optimize and defragment. Kasi kapag ka nag-defragment ka, na-optimize mo yung drive or disk. So, click mo yung optimize, may lalabas na ganitong window. So, ako kaka-optimize ko lang dito kanina. Kagaya ng sinabi ko, na-vlog ko na to, hindi pala naka-record. Dito guys, pipiliin mo yung drive kung saan nakalagay yung system files mo. Pwede mo siyang i-optimize. So, kapag ka hindi mo to na-optimize ng habang panahon, so medyo matagal to, pero dahil kanina ko lang to na-optimize, mabilis lang yung proseso niyan guys. Makikita ninyo. Okay na, na-optimize na. Ibig sabihin guys, na fragment niya na yan, okay? So, isa yan sa mga paraan para mapabilis natin yung computer natin, okay? Yung pang number 8 natin, nandito rin, guys. So, hindi natin to i-X. Balik tayo dun sa general. Pag tingin ninyo sa general, makikita ninyo yung number 8 na paraan. Ito yung tinatawag na disk cleanup. Click natin yan. Tapos, papaliwanag ko. Ano ba yung disk cleanup? So, kung naaalala ninyo yung number 1 natin, manually, sa number 1, binubura natin yung mga temporary files. Dito naman kay disk cleanup, guys. Ito naman ay built-in to kay Microsoft sa Windows. Built-in sa Windows to, kung saan ginagalugat niya yung buong disk space para maghanap ng mga garbage, ng mga junk, okay, ng mga unnecessary files. Including also yung mga temporary files na hindi natin or wala tayong access. So, kaya kapag kinlik mo tong disk cleanup, may lalabas na ganito. Tapos, i-click mo lang clean up system files. So, once na i-click mo yan, i-scanin niya yung buong disk mo. Maghahanap siya ng mga basura dyan. Tatanungin ka niya kung gusto mo bang burahin yung mga junks na yon. So, wait natin. Ito yung medyo matagal dito, guys. So, eto na. Meron na siyang mga nakita. Kung ano yung naka-check dyan, yun na lang din yung burahin natin. Huwag na natin pakialaman. But you don't have to worry kasi mga unnecessary files naman to. So, click mo lang yung okay, delete files. Tapos, buburahin niya na cleaning up drive C. Pag marami yung local C mo, mabagal yung computer mo. Kasi nandun yung system mo eh. Okay na siya. So, once na okay na siya, pwede na natin yung i-okay. Then, close na. Okay? Proceed na tayo dun sa pang number 9. So, ito yung medyo techy. So, ano naman yung pang number 9 na simpleng paraan natin para mapabilis yung performance ng computer natin? Number 9
is i-disabled natin yung mga background services. So maraming klase ng mga services. Meron tayong tinatawag na system services. Ito mga system services, ito yung mga services na hindi natin pwedeng i-interrupt. Hindi natin pwedeng pakailaman kasi parte siya ng system natin. So magkakaroon tayo ng malfunction kapag in-stop natin itong mga to. So ang kailangan natin i-stop guys is yung mga service na ginawa ng mga programs na pinag-i-install natin. Okay? So ito kasing mga services na to, hindi naman siya native sa computer natin. Kaya natin siyang i-disable nang hindi na-harm yung computer natin. So anong epekto niyan? Siyempre kapag nabawasan yung mga services sa background, mababawasan yung background activity at mas may improve yung performance. So ang tanong ngayon, paano natin i-disable yung mga services na yon? So simple lang guys. Hold nyo lang yung window button, tapos press nyo yung R, lalabas na naman to. Tapos i-type niyo yung ms config, tapos enter. So nakita niyo dito meron tayong 5 option. So general boot services. Diyan tayo sa services. Okay? Tapos, wala muna tayong gagalawin. Hindi mo i-click agad yung disable. Wala. Masisira ang computer mo yan. Kaya ang gagawin mo, punta ka dito, may makita kang option, hide all Microsoft service. So, i-checkan mo yan. Hindi mo pwedeng i-disable yung mga services na Microsoft. Ngayon, yung mga matitira dyan, yun yung mga options na iba na pwede mong i-stop. In my case, in-stop ko na yan lahat kanina. Okay? So, checkan mo lang yung mga yan. Tapos, click mo lang yung disable. Apply, and then okay. And that's number 9. Ito yung siyam na simple ways. Ngayon, magpo-proceed na tayo dun sa 10 and so on. Yun naman yung mga komplikado, okay? Number 10 na komplikadong paraan paano mapabilis yung performance ng computer natin is yung tinatawag na overclocking. So, ano ba tong overclocking, guys? Itong overclocking, pwede mo tong i-set up sa mismong BIOS ng iyong computer. So, ang ginagawa ng overclocking, guys, pinupush niya yung mga hardware ng computer mo like CPU, RAM, and GPU to run beyond the maximum recommended. So, anong mga advantages nito guys? So dahil pinupush niya yung mga components ng computer mo or yung mga hardware mo to run beyond the maximum recommended, nagkakaroon ka ng better performance. Okay? Mas improve yung performance ng computer mo kasi naka-overclock lahat, diba? Sobrang bilis ng takbo. And also, isa pa sa mga advantage ito is kung editor ka or sabihin natin gamer ka, mapipil mo talaga yung better experience. Yung iba naman, ang sabi nila, isa pa sa mga benefits nito or advantage nito is cost efficient daw kasi imbis na mag-upgrade ka, is hindi na lang kasi kapag nag-overclock ka, mahihit mo naman yung target mo na speed. Ba't ka pa mag-upgrade, di ba? Kung kaya naman palang idaan sa overclock. Pero sa akin guys, it always depend. Kasi yung downside naman ng overclocking ganito. Siyempre, dahil nag-overclock ka, mabilis yung pag-overheat ng mga hardware ng computer mo. So kapag ka mabilis yung pag-overheat, ano yung tendency pag laging mainit? So pwedeng masira yung mga hardware. So kapag ka nasira yung hardware, ano mangyayari? E di gastos na naman. Do you think that's cost efficient? Siguro masasabi natin cost efficient yung overclocking kapag ka you do it moderately. Hindi talagang consistent. Sabihin natin gamer ka tapos ilang oras ka naka-overclock ka. Diba? So I don't think so that would be cost efficient. Kasi pag na-damage yung computer mo, bibili ka na naman ng bagong parts. So another disadvantage niyan guys ng overclocking is syempre kapag na-damage yung computer mo tapos nakita nila na kaya na-damage yung computer mo or laptop mo dahil nag-overclock ka, then warranty is void. Mababoid yung warranty mo. Okay? Lalo na kung bagong bili yan. So I don't suggest overclocking. Lalo na kung hindi naman kailangan. And again, idugtong natin doon sa pagkasira. Ito pa yung isa sa mga disadvantage nun guys. So maraming paraan yung pagkasira ng hardware natin. Hindi lang basta sa simpleng pag-init. Okay? Pwedeng magkaroon niya ng issues or mga damages kapag ka hindi na naman supported yung overclocking. There are hardwares na hindi supported yung overclocking. Proceed na tayo sa number 11. So sa number 11, tinatawag ko siyang komplikado, not in terms na pwedeng ma-damage yung computer mo, hindi. Because medyo kailangan mo ng little work. Ano yon? Number 11 is mag-upgrade ka ng RAM. So alam natin na lahat ng mga applications, programs na pinapatakbo natin, kumakain yan ng RAM. Okay, ng memory. At kapag ka kumakain ng memory, ano nangyayari? Lumiliit yung space. Kapag ka lumiliit yung space, bumabagal yung computer natin kasi konti lang yung space na ginagalawan ng ibang program. So makaka-experience ka ng lags, hangs, kapag ka sobrang baba ng RAM mo. One of the effective ways is mag-upgrade ka ng RAM. Number 12, and I think this is one of the best, most effective way, is kapag ka naka-hard disk ka, mag-upgrade ka na into solid state drive or
SSD. On records, alam natin na kapag ka naka HDD ka, mabagal yan, okay? Mas mabilis ang SSD kumpara sa HDD. Sa HDD in terms of data transfer rate. So kapag ka nag-upgrade ka from HDD to SSD, you will immediately feel and notice yung speed, yung kaibahan ng agwat nila. Sobrang bilis guys kapag ka naka SSD ka. If you are galing sa HDD. Ang komplikadong part dito is syempre dahil magpapalit ka ng hard drive, so kailangan mong mag-backup ng files or either mag-reprogram ka or reformat. So yun yung sobrang trabaho guys. Yun yung pinakamatrabahong parte. But it is very worth it. Okay guys, yan yung 12 ways. At dahil medyo ginaganaan ako ngayon kahit na ikalawang beses ko nang i-vlog to, bibigyan ko kayo ng bonus. Okay? Ika-13 na paraan paano mapabilis yung performance ng computer natin guys. Okay? So kung ikaw ay may computer, I'm pretty sure meron kang browser na ginagamit. Alam nyo ba na yung browser is isa sa mga factor na nakakapagpabagal ng performance ng computer natin? Paano ba natin mapapabilis yung ating computer? By changing some settings on our browser. So simple lang guys. I-open ninyo yung inyong browser. Ang gamit ko is Google Chrome. Pagdating mo sa settings guys, click mo yung performance. So dito, pwede ka rin mag-memory saver. So dito makakatipid ka rin dito ng RAM guys kung hindi masyadong malaki yung RAM mo. Pero kung malaki naman yung RAM mo, wag ka na mag-bother dyan, okay? Punta tayo sa ibang settings. Pupuntahan mo itong system. So usually, yung system guys, kapag ang gamit mo is Chrome, ang usual settings nito is naka-on yan. Continue running background apps when Google Chrome is closed. Napakaliwanag, di ba? So pag check mo yung Google Chrome mo, tapos nakita mo naka-on yan, continue running background apps, wag ganoon guys, okay? So i-close natin yan. So in that case guys, medyo luluwag yung RAM natin and mababawasan yung background activity ng ating computer, okay? So yan yung bonus tips ko sa inyo guys. Close na natin to. Again, sana may natutunan kayo sa video ito. Sobrang nakakapagod, napakahaba nitong topic nito. Kailangan ko kasing ipaliwanag, diba? Para hindi lang kayo basta follow ng follow. Naiintindihan nyo din yung ginagawa nyo. And kung naiintindihan mo guys, sana mag-subscribe sa channel at i-like mo yung video. Dalawa lang, subscribe and like. Yun lang. See you on my next vlog.